Ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, at upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kahit makaligtas sawa kaming tanan, pakundangan sa paglalangin na mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Juda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparang. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karwahe. Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat. Di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraanan, tatabunan kita ng dumi,
gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, "Hayan ang Ninive. Sino ang tatangis sa kanya at saan ako hahanap ng aaliw sa kanya?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humukay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanilang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalamang ngayon ako nga at maliliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Nagpapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Iahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa aking nasusuklan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig niyo namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siya mawawala nito. Ngunit ang mag-alin ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Anong maibabayad ng tao para mabalik sa kanyang buhay? Sapagkat darating anak ng Diyos, ng tao, na taglayan na kinakapangyarihan ng kanyang Ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyaoy, gagantihin niya ang bawat tao ay sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano nga ba ang pinangahawakan natin na maituturing nating pundasyon ng buhay ng bawat isa sa atin? Ano nga ba maituturing nating pinagmumulan ng seguridad sa ating buhay? Mga kapatid, malinaw ang panalita ng ating Panginoon sa mabuting balita na kung anong dapat maging pundasyon at seguridad ng ating buhay. At ito ay walang iba kundi siya mismo, ang ating Panginoon Jesucristo, kung kaya't ito'y paanyaya sa atin na kapag tayo ay sumusunod sa Kanya,
Kasi lahat naman ho tayo nagnanais sumunod sa ating Panginoon, na sa ating pagsunod sa Kanya ay ituon natin ating mga sarili, ang ating isip at puso, tanging sa Kanya at laging sa Kanya lamang. Pero ang isang malaking tukso sa atin dito ay ibalik natin ating mga sarili sa ibang bagay, sa pag-aakalang ito yung magiging matibay na pundasyon at seguridad ng ating buhay. Kaya nga, ang tanong niya sa atin ay, ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong mundo kung katumbas sa malitay kanyang buhay. Ito'y parang pagkapalala sa atin na kadalasan sa ating buhay, marami nating gustong gawin. Naghahanap buhay tayo, nag-aaral tayo, na parang bagang ito lamang talaga ang buhay na inilaan ng Diyos para sa atin, na sa ating paghahangad na makaangat, sa ating paghahangad na magkaroon ng magandang buhay sa pamamagitan ng paghahanap buhay at pag-aaral o sa anumang gawain na maaari nating ginagawa na makatutulong para maabot ang ating mga pangarap, ay nagiging katumbas ito ng ating buhay. Kaya ang tanong niya, ano ang mapapala natin, makamtan man natin ang buong mundo, ang lahat ng ating hinahangad sa ating buhay, kung ang maging katumbas sa malitay ang ating sariling buhay? Ano ang maibabayad ng tao natin, maibalik lamang ating buhay? Ang sagot diyan ay wala. Ito yung naranasan ng imperyo ng kaharian ng Assyria. Ang kanyang capital ay ang Ninive, na ating natunghayan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Si Nahum po ay contemporary ni Propeta Jeremias. Nito mga nagdaang araw at linggo ay ang ating mga pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Kayon, anong napakinggan natin sa ating unang pagbasa? Ang pagbagsak ng Ninive. Ito yung matagal na inaasam at inaasahan ng mga Israelita. Ang Ninive po kasi, ang kaharian ng Assyria, ay sinakop at kinubkob ang northern kingdom ng Israel. At dahil din sa pangyayaring ito, talagang nahirapan ang mga Israelita sa Israel. At sa kaalisabay din nito ay yung southern kingdom, ang Huda, ay naapektuhan din. Pero sa ating napakinggan sa ating unang pagbasa, ay ating natunghayan dito ang pagbagsak ng Assyria. Very poetic yung sinulat ni Nahum sa tungkol sa pagbagsak ng Assyria. Kawawa ka, lungsod ng mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama mo. Lumalagpak ang mga latigo, rumaragas ang gulong, nagdadambahan ang mga kabayo. Humahagitnit ang mga karwahe. Itong sinulat dito ni Nahum ay larawan ng mangyayari at mararanasan ng imperyo ng Assyria. Kasi nung panahon ding iyon, ang imperyo ng Babylonia ay unti-unting lumalakas. Kung kahit sa pamamagitan ng imperyo ng Babylonia ay napabagsak ang imperyo ng Assyria. Ang Assyria, ang pinanghawakan lamang nila, ang kanilang kasikuman sa kapangyarihan at ang kanilang kapangyarihang taglay upang kupkupin at sakupin ang mga maliliit na nasyon, ang maliliit na bayang katulad ng Israel. Kaya sa kahuli-hulihan, sila ay lumagpak. At ito isang magandang paalaala rin sa ating mga kapatid. Kaya nga tanong natin kanina sa pasimula ng ating pagninilay ay, ano ang pinangawakan nating pundasyon ng ating buhay? Anong pinangawakan nating seguridad ng ating buhay? Baka katulad tayo ng Assyria, ng Babylonia, nakapangyarihan, kayamanan, material na bagay ang pinangahawakan para sa kanilang buhay. Pero sa bandang huli, lahat ito ay nawala. Kaya iti pagkakataon para sa bawat sa atin upang mulit-muli
suriin ang ating mga sarili. Suriin ang ating mga sarili. Bakit ba tayo naghahanap buhay? Ito ba'y para lamang sa ating sarili? Ito ba'y para lamang sa ating pamilya? Bakit ba tayo nag-aaral? Bakit ba tayo naglilingkod? Lahat ng ito'y binibigay sa atin ng Diyos upang tulungan niya tayo na ito ng ating sarili, tanging sa Kanya at laging sa Kanya lamang. Dahil ang tunay na seguridad at pundasyon ng isang matibay na buhay ay ang malalim na pagkipag-ugnayan natin sa ating Panginoon, ang patuloy na pagtuon ng ating puso't isipan, tanging sa Diyos at laging sa Diyos lamang. Sa huli, sabi nga ni Jesus, sa lahat ng ating gagawin, tayo gagantimpalaan niya batay sa lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Amen. Sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga Abispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tangkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkulin publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng malakalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang pasasalamat ni na Baby at na Sing de Rosario at pamilya, gayon din ang lahat ng kasapi na apostolado ng panalangin. Gayon din, patuloy natin dalangin ang natatayang kahilingan ni Josephine Bardos para sa nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Rafen Katalig, Daisy Ragasa, Michael Angelo Arellano at mga kasapi ng apostolado ng panalangin. Para sa ligtas sa paglalakbay ni Roberto Vivar, Cocoy Medina, Jesse Torres, Leling Castalas. Patuloy nating dalangin ang maagang paggaling at pagbuti ng kalusugan ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw, Joshua Reyes, Ami Robles at Natalia Santos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Antonio, Danilo, Edilberto Sr., Romfi, Rafael, Moises, Gregorio, Dennis, Elizabeth, Romeo, Genoveva, Lourdes, Aniseta, Noli, Maylin, Avelina, Gavino, at Arcadia. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama ng aming Panginoong Yesus, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay mong bayan, na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak na iyong anak, siya nabubuhay at naghahari kasama mo at Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ninilawal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesus, ang mahal na biring nagpupurit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na biren bilang iyong abang alipin, na yung binigyang tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hilawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin mo nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilihos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at paglulad namin sa Kanya ay magpagindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, kumain tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pumalo natin ka. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa buhay, pag-ibig at tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po.